Okay, so nakailang bowls na ng raw food si Rodel at nakita niyo yung pack, nandiyan yan. Lahat ng females nandito, nakakalat. Yan ang gusto namin. Wala kaming sinasaway na pumupuntang aso dito, tapos tinitigman na yung pagkain, walang ganun. Eto, okay na to, itong distance na to, para mas maalis yung excitement doon sa pack. Gagaya nito, lalapit to. Shh. Yan, lalapit. Lalayo natin siya. Lalagay natin siya dito. So parang sinasabi natin sa kanya, huwag kang magstay doon. Tapos ipangarap, sapat tong makulit na to eh. Psst! Yan, okay lang doon kasi yan ang pinaka-boundary namin doon sa area na yon. Yan, okay yan, andyan. So dapat walang aso. Psst! Kailangan bumalik sila doon. Isang magandang araw mga boss amo. Ngayong araw ay wala kami sa matinding sikat ng araw. Ginawa lang namin ang aming regular pack walks pero walang training ang nangyari kina Buhawi, B1, B2 at Bahaghari. At dahil nga medyo lumalamig na dito sa Amadeo, ay ibinalik namin ang aming feeding ritual sa labas. Naaalala nyo pa ba, boss amo, yung kauna-unahan naming feeding ritual video? Ako, naaalala ko pa, doon nag-away si Six at si Lucy. At doon din ako muntik-muntikan ng kagatin ni Victoria nang binawal ko siya na aagawin niya ang pagkain ni Orange. Ito na ang part 2 ng aming feeding ritual at nakikita nyo na mas kalmado na ang pack. Wala nang masyadong lumalapit sa long table. Ito naman ang Supero Beef and Chicken Raw Dog Food na pagkain ng mga aso ko ngayon at nilalagyan ko na rin ng bawang. Sa mga nagtatanong kung para saan ang bawang ay mag-research na lang po kayo. At nung nakalatag na nga lahat ng pagkain ay mas naging energetic ang mga aso ko. Mas natakam sila at alam nila nakakain na sila. Ngunit this time mga boss amo, sa isang kumpas lang ng aking kamay ay lumalayo na sila. Kung minsan ay tinataboy ko sila gamit ang aking tuhod. At bukod sa lahat ay kailangan naming panatilihin na kalmado ang pack upang wag magkagulo. Meron lang konting gulo at panuorin nyo ito. Kaya mo sila. Bantayan mo dito ah. Ho! 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 Nag-submit agad si Turkey sa akin at tinuloy na namin ang feeding ritual. Si Orange hindi nakaupo pero kalmado. Siyang una natin papakainin. Orange! Come! Sinimulan namin ang feeding ritual kay Orange. Si Orange ay kalmado, kaya siyang inuna ko. At para malaman din ng ibang aso na kapag kalmado siya, ay kakain siya. Pagkatapos nga makipag-eye contact ni Orange, ay binigay ko na ang pagkain sa kanya. At ang sumunod naman ay si Pangarap. Si Pangarap ay hindi ko na pinasit. Ang ginawa ko lang, since kalmado naman siya at nakipag-eye contact sa akin, ay binigay ko na ang pagkain sa kanya. Sa likod ni Pangarap ay umaaligid si Mayumi. Hindi ako nagpakita ng dominance masyado dahil hindi kakain si Pangarap. Kaya ang ginawa ko lang ay gentle reminder na huwag kang lumapit kay Pangarap. Tinawag ko na si Abu at kusa siyang nag-sit. Alam kong takam na si Abu, pero alam din niya na kung walang eye contact ay walang pagkain. Sinunod ko nang pakainin si Mayumi na anak ni Abu at this time ay tuwang-tuwa ako sa aking pack dahil napakakalmado nila. Ang napansin ko dito ay this time ay marunong na silang maghintay. Kamay, paa o boses ko man ang gamitin ko sa pagbawal sa pagkain hanggat hindi sila nag-eye contact ay sumusunod sila sa akin. Gaya nito ni Pilipinas na napakahirap makipag-eye contact at si Turkey na kaibigang matalik ni Pilipinas. Itong dalawa na to ay kalmado at nakikipag-eye contact na. At sumunod ko ng pinakain sina Hiraya, Arabia at Senyora. Napaparating pa lang ako ay matinding-matindi na ang eye contact. Ibig sabihin, boss amo, ay simula nung pinakain ko si Orange ay nanunood na sila. Papakainin ako ni boss amo kapag nakipag-eye contact ako at kalmado ako. Napakalaki talaga ng pagkakaiba ng feeding ritual ngayon. Walang nangaagaw ng pagkain. Ito na ang oras para pakainin si Victoria. Ayaw niyang lumapit sa gazebo dahil nandun si Senyora. Kaya sinundo ko pa siya sa kanyang cage. Shh! At boss amo, pakinggan nyo ang audio. Walang tumatahol na mga aso ko. Sinaway ko si Belarus kasi kinakain niya ang pagkain ni Hiraya. Kaya ang ginawa ko,
para hindi siya magkulit, ay binigyan ko na siya ng pagkain niya. Si India naman, kahit nakipag-eye contact, ay ayaw niyang kumain. Kaya ang ginawa ko ay binawi ko na ang pagkain. Pinakuha ko na sa kanyang cage si Tala. Si Tala ay kinagat ni Senyora sa paa, kaya siya papilay-pilay. Hey! Ho! Psst! Hey! Psst! 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 Hiraya, hindi niya naubos yung pagkain niya. Kaya ito, dadalhin sa cage ni Hiraya. While shout out, eto si Tala kumakain. Bawal istorbo yan kasi pag inistorbo mo, bangas ang abutin mo. Bangas ang aabutin mo kay Tala kasi food aggressive siya. Pero sa pinakita niyang body language bago ko siya pakainin, yung malambot niyang katawan at yung kanyang pag-eye contact ay sapat na yon para sa akin. Si India ayaw kumain, kaya papakainin na lang siya sa cage. Ang gusto niya maglaro. Ayan, nakipaglaro siya with Hiraya. Si Hiraya, di rin nakakaubos ng pagkain niya. So yung dalawa na yan, dadali na sa cage. At ito na ang feeding ritual ng mga Rottweilers. Ito si Biel, Six at Lucy. Si Biel ay food aggressive din. Ngunit makikita nyo dito na kahit kumakain siya at nasa tabi niya si Pangarap, ay hindi niya ginagrowl si Pangarap. Sina Six at Lucy ay very good sa feeding ritual. Kung gusto mo ng eye contact at kahit 5 minuto pa kayong mag-eye contact ay kayang gawin itong dalawa na to. Ito nga si Lucy, kahit binigyan ko na siya ng go signal na kumain, ay eye contact pa rin ang gusto. Talaga nga naman napakasarap nilang tingnan habang kumakain at napakasarap din pakinggan ng pagkain nila. At syempre, ang last but not the least, si Bahaghari. Nilagyan ko muna siya ng leash dahil ayaw niya makipag-eye contact at kung tatawagin mo siya para makipag-eye contact ay lalayasan ka niya. Gaya lahat ng mga aso ko ay pinakain ko muna si Bahaghari sa aking kamay. Kapag nakipag-eye contact na siya, kahit half second, ay binibigyan ko na siya ng pagkain. Mga ilang beses din namin ginawa ang exercise na yon at nung bandang huli ay binigay ko na ang bowl sa kanya. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood. Okay,